Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Magdaang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Magdaang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. O Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamit namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan.
sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaalinsabay nito ang pagdiriwang ng linggo ng Mabuting Paskol. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OIR. Magsitayo ang lahat. We offer this holy sacrifice of the Mass for the fast recovery of Rebecca and Abria family, and for the safety of Sanchez and Sipita family. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret. Ang batong itinakwil, ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon, magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ipinaaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Jesucristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan
ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kung tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay. Walang makakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good night sa natutulog. Mga kapatid ko po kay Kristo, nakapanood na ba kayo ng ano? Sino may Netflix dito ngayon? Iwan ko kung meron ito sa Netflix, no? Yung isang movie na ang title ay, tama ba? Hachiko. Yung aso.
Hindi nyo nakita yon? Pues may time kayo, no? Mapanood yon, no? Isang aso na ang uri ng asong breed niya ay Akita. At saka, syempre, since Akita, from Japan na breed yan, ang kanyang alagang Akita ay syempre kanyang inalagaan, no? Pinalaki. At sa tuwing pumupunta siya ng trabaho, no? Sumasakay siya sa train station. Ang pangalan ng train station, Shibuya Station. Alam niyo yan? Katabi ng ano? Hindi, no? Ito ay sa Japan, no? Hindi ito sa Pilipinas, no? Shibuya Station. At nung palagi na siyang inahatid ng kanyang aso, sinusundo din siya. One time, hindi na ang may-ari ng aso, hindi na nakabalik. Bagkus siya ay namatay na doon sa kanyang tinatrabahuan. No? Namatay na siya. At ang asong ito, patuloy pa rin sa paghihintay. Alam niyo kung ilang taon siya naghihintay? 9 years. No? Nagsusnowman yan, umuulan, nandoon pa rin siya. Naghihintay, no? Hindi lang 3 araw, hindi lang ilang buwan, kundi 9 years niya na hinihintay ang kaniyang amo until such time na siya ay namatay. Ganun na lamang binigyan niyang halaga ang pag-alaga ng kaniyang amo sa kanya. Kaya po sa ating ebanghelyo or sa ating unang pagbasa, ating narinig na si Pedro ay pinagaling niya ang lumpo. At ang lumpong ito, no, ay gumaling. Of course, wala na si Kristo sapagkat si Kristo ay pinako. Ngunit, ginamit pa rin nila ang pangalang Jesus. Wala na si Jesus, pero patuloy pa rin sila sa pag-aalagad sa mga tao. Kaya kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Ako ang mabuting pastol. Inialay niya ang kanyang buhay. Pero in contrast sa mabuting pastol, may isang upahan sa ating ebanghelyo na sinasalaysay din ni Jesus kung ano ang ugali. Kung si Jesus ang mabuting pastol, pues ang upahan ay isang hindi mabuti. Inialay niya ang kanyang sarili sa mabuting pastol, pero ito ang upahan ay self-centered, magnanakaw. Ginagamit ang tupa para sa sariling kapakanan. Marami ngayon yan na naglilitaw na mga sekta o iba hindi nga sekta, mga tinatawag kulto. Bakit kulto? Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. Ano lang, no? Self-centered lang, makakolekta lang ng pera, bahala na kayo dyan sa inyong pananampalataya. At ang mahirap pa, nung pinapalabas na si Kristo ay tao pa rin. For 2,000 years, maraming tao na ang hindi naniwala kay Jesus. Hanggang ngayon pa ba? No, marami pa ring hindi naniniwala. At pinapalaganap nila ang kanilang sariling balita. Sapagkat hindi ito mabuti, sapagkat kawawa ang naniniwala na si Jesus until now ay hindi pa rin Diyos. Kaya po yan, self-centered. Kung si Jesus ay inialay ang kanyang buhay upang tayo lahat ay mabuhay, pues itong upahan na ito yung mga false prophet. No? Akala mo magsalita sila ng totoo. Kawawa yung kanilang mga membro. No? Pero, mamaya, no, isasabihin ko rin, outside the Catholic Church, meron namang tinatawag na salvation. Pangalawa, hinahanap ang nawawala at kapag nahanap, nilalagay niya sa kanyang balikat.
Ganon si Jesus, ang mabuting pastol. Sa tuwing tayo'y naliligaw, hinahanap tayo ng ating mabuting pastol. Hindi tayo hinahayaan sapagkat yan ang rason kung bakit si Jesus ay bumaba. Hindi sa mga matutuwid at sa mga mabubuti, kundi para sa ating mga makasalanan. Kaya si Jesus bumaba upang tayo'y hanapin at kanyang bitbitin patungo sa mga mabubuti. Ilalagay ulit tayo doon sa mga mabubuti upang sa ganon matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Pero ang upahan, walang malasakit, no? Ito'y walang malasakit. Sa ating unang pagbasa, no? Nagpagaling na pero question pa rin nila sila Pedro. Ganon din kung basahin nito ang Juan chapter 9, no? Yung pinanganak na bulag, pinagaling na ni Jesus, pero bilang mga pinuno noong panahong iyon, no, ay hindi nila nakita ng magandang epekto sa isang pinagaling o nakakitang bulag. Ngunit question pa nila kung sino ang nagpagaling nito. At nung nalaman nila na si Jesus, anong sabi nila? Tiyak hindi ito galing sa Diyos. Nagdadalawang isip pa rin sila. Kaya ito'y mga tinatawag nating upahan lamang. Ang kanilang concern, ang kanilang sarili, hindi ang kanilang mga tupa. At ang pang-apat, kilala niya at ang bawat isa ay may pangalan. Lahat po tayo ay may pangalan. Ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos. Naalala ninyo sa ating pangalawang pagbasa, tinawag tayo, no? Ginawa tayong mga anak at ang Diyos ang ating Ama. Ganun na lamang tayo kaimportante sa mata ng Diyos. Anak ang turing sa atin, pero tayo'y nagiging masuwail na anak sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kaya po, mga kapatid ko kay Kristo, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Binigay na lahat-lahat, pating kaisa-isang anak ibinigay upang tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ito ngayon tayo, nagsastruggle na ibalik ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung may tupa or kung may mabuting pastol at may upahan, pues mayroon naman mabuting tupa. At ang kalaban, no, ng tupang ito ay ang asong gubat. No? Ang asong gubat, kalaban din ito ng pastol. Kaya nandyan siya upang protektahan ang kanyang tupa na nawawala. Ang tupa, tayo iyon. Ang tupa, ang tutong tupa, nakikinig sa tinig ng pastol. Yun lang ang kanilang pinapakinggan. Ang tinig ng pastol. Outside that, hindi na sila naniniwala. Kung iba na ang mag-guide sa kanila, iba na ang pastol, kakalat na sila sapagkat hindi nila kilala. No? Kaya nakikinig sa tinig ng pastol. Pero ano ba ang ginagawa ng asong gubat? Ipinangangalat niya ang mga tupa. Ibig sabihin, pinapaghiwa-hiwalay. Ipinaghihiwa-hiwalay ng asong gubat. Kaya kung titignan natin ngayon, pilit tayong iniipon ng Diyos, itong mga asong gubat ay pilit tayong pinagkakakalat. Ibig sabihin, dapat may distansya tayo sa bawat isa in terms of relationship. Kaya sa ating buhay, kapag tayo mga pastol, especially sa may asawa, sa may pamilya, kung kayo'y palaging nag-aaway,
lagi niyong tandaan, ang asong gubat ay sa inyong pamilya ay nabubuhay. Bakit? Pilit niya kayong pinaghihiwalay. Kaya po dapat tatawag kayo sa pastol, walang iba kundi si Jesus, upang sa ganun ang inyong pagsasama ay manatili. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Ang tupa ay nakikinig sa tinig ng pastol, sumusunod sa pastol. Nakikilala niya ang pastol. Now, ang tanong ngayon, bilang mga tupa ni Jesus, nakikinig ba tayo sa pastol? Sabi ng pastol, magmahalan kayo. Bakang hanggang ngayon, no? Bilang mga tupa ay may galit pa rin sa ating puso. Matagal na hindi natin napapatawad ang ating mga kaaway. Kaya po dapat makinig. Susunod sa pastol. Sumusunod. Sinusunod ba natin ang kanyang utos? Tiyak mahirap sundin ang kanyang utos. Sapagkat bilang pastol, no? Tayong mga tupa, kung anong ginawa ng pastol, dapat nating sundin. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Kaya ba nating magbigay ng sarili nating buhay para sa ating kapwa? Hindi. Hindi nga nagbibigay kung anong meron tayo, buhay pa kaya? Kaya titignan natin, pag-isipan natin ngayon kung ano ang kwenta ng ating buhay. Ang buhay may kwenta lamang kung gagamitin sa wasto, sa pamamagitan ng pagsunod sa pastol. Kapag nakita natin, no, na namumuhay lang tayo ayon sa ating kagustuhan, pues baka isa din tayo sa tinatawag na upahan o asong gubat. At ang taong naninira palagi sa kanyang kapwa, no? Baka hindi na kayo tupa, baka asong gubat na kayo, sapagkat pilit mo ring pinapaghiwalay ang iba mong kasama. Kaya po pinapaalalahanan tayo ngayon na sana ay magiging mabuting tupa sana tayo. At sinabi pa dito, no, sa ating ebanghelyo, na may meron din siyang ibang tupa. Ibig sabihin, hindi ito mga Hudyo, kundi outside Jerusalem. At itong tinatawag na Hentel. Kaya sabi ko kanina, even outside the Catholic Church, may tinatawag tayong salvation. May salvation pa rin. No? Yung mga kahit na hindi sila nagsisimba, pero para sa kanila, yung ginagawa ng pastol na si Jesus ay kanilang ginagawa sa pagmamahal sa kapwa, sa pagpapatawad, sila din ay maliligtas. Sapagkat, ganun pa man, nakikinig sila sa pastol, sumusunod at nakikilala nila ang pastol na walang iba kundi si Jesucristo. Kung tutuusin naman talaga, no, ang ibang relihiyon ay mga Katoliko din yan noon, subalit, no, sila ay naligaw sa pagpapaninlang ng tinatawag upahan. Nakinig sila sa tinatawag na upahan at sila ay naligaw. Ngunit ganun pa man, no, ang kanilang paring kinikilala, walang iba kundi si Jesus. Kaya ang tanong natin ngayon sa ating sarili, kilala ko ba si Jesus sa aking buhay? Sumusunod ba ako kay Jesus? Tinutularan ko ba ang gawain ni Jesus? Pues kung wala, may panahon pa tayong magbago. Please all stand. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, ng may pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaniningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipidinadalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan. Pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng naman sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng naman sa iyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong buhay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. O Jesus, naming mahal, noon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sugin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo ngayon ng aming tanghali sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Para mapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Wala
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ang ating pong susunod na banal na misa ay sa ganap na po na 8 ng umaga. Mamayang hapon po ang ating misa ay 2, alas 4 po ng hapon at alas 6:30 ng gabi. Patuloy po nating sinusunod ang minimum safety protocol at kung kaya ang pinapayagan po natin pumasok sa loob ng simbahan ay ang 30% po na bilang na maaari pong makapasok sa simbahan. Kaya patuloy ang panawagan po ng simbahan sa mga nasa tahanan na suportahan po natin ang ating mga online masses sa ating FB page, Our Lady of Peace and Good Voyage Parish of Tondo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na aming lugod, nalaganap alam ng iyong misyon. Ang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa
at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.